Good day everyone. So welcome to a lecture video here in Maths Year 76 which is the Calculus 2. So for today, magdi-discuss tayo ng panibagong module which is the continuation ng ating module 1 which is the indefinite integral. But today we will be discussing the next module, module number 2, which is the definite integral. So later here in our discussion, we will be differentiating kung ano nga ba si indefinite and then si definite integral, kung paano sila nagkaiba sa isa't isa. No? But first, let us have the objective of our module 2, definite integrals. So actually, this is almost the same with the objective ng ating first module. But in this case, ang pag-uusapan niya kasi natin is the definite integral. Therefore, yun yung i-analyze natin and i-evaluate all throughout ng ating discussion. So, ang i-analyze natin dito, ang i-evaluate natin is algebraic function. Meaning, yung mga function na mayroong mga variables like x, x squared, x cubed, kagaya ng mga inanalyze po natin sa indefinite integral. So, gagamit ulit tayo dito ng basic integration rules. Some of the integration rules or basic rules from our previous discussion is ma-apply po natin dito, as well as the fundamental theorem of calculus. Also, may apply ulit natin si substitution rule if you remember yung nagle-let you tayo and then nagpo-proceed tayo sa iba pang integration rules. Ano? So, ganun lang naman din yung gagawin natin dito but magkakaroon lang tayo ng new concept. Mag-i-introduce tayo ng new concept here in definite integral. Okay. So before we delve deeper sa ating definite integral, which is yung focus nga ng Module 2, let us have another introduction o dagdagan natin yung alam natin sa integration. So pag sinabing integration, ang application niya talaga is yung pagkuha o paghanap ng area, volumes, central points or tinatawag nating centroid, and many useful things. So sa dulong part ng inyong calculus 2, doon sa application ng mga topics. So ito yung mga kinukuha natin, areas, volumes, centroids, ginagamit natin si integration para makuha lahat ng yan. And lahat ng yan is whole number or simply number. No? So pwedeng may decimal. So pag sinabing number lang, walang kasamang variable, walang x and y. Right? Eh, nung sa previous discussion natin, di ba, nung nag-integrate tayo, hindi naman whole number yung ating nakukuha na value. Puro function, meaning may variables pa. Here, indefinite integral, later, mga makukuha na natin is whole number or mga number, may mga decimal. Okay? So, bago tayo pumunta doon, let us first discuss etong illustration. We have here the graph or we have here a graph of function f of x kung napapansin natin dito sa ating left side ng screen, yung pa-curve na yellow. So kung napapansin nyo din, merong shaded blue region dito, yung may E. Okay. So pag ginamitan natin ng integration, pag gumamit tayo ng integration, ito pong shaded na blue part na ito is makukuha natin yung area niyan. Ano? Even the centroid, kung ano yung pinakagitna ng irregular shape na yan, yung blue. Okay? So, kumbaga, ang parang limit niyan is mula dito sa portion na to papunta sa positive x-axis. Eh, hindi defined, ano? But if we encircle this red, ito, pag nag-focus tayo sa portion na to, i-zoom in natin, kung mapapansin niyo, di ba parang may mga strips, may mga rectangular strips na yan. So, sobrang ninipis po niyan, ano? So, in-exaggerate ko lang yung kapal para makita niyo may strip. So, lahat ng yan is i-add natin. Kumbaga yung area ng isang strip na yan, i-add natin lahat ng yan. Ano? And para ma-solve natin yan, gagamit tayo ng sigma notation. Ano? We have here the limit of sigma notation, function of x of I, with respect to change of x as I goes from 1 to n, as n approaches infinity. Okay, so medyo mahaba yung ating expression para makuha yung area na to. Ano? But with the help of integration, na-simplify natin yung ating expression into integral of f of x dx from limits a to b. Okay, so dyan papasok si integration para makuha yung area na ito. Okay, so para mas maintindihan nyo, later i-discuss natin itong formula na to, itong expression na to. Ayan.
So let us proceed to our next slide. Okay. So bago tayo pumunta doon, bago natin isa-isahin yung mga nakalagay doon sa kaninang may A and B. No? So let us first have this indefinite integral. Balikan lang natin. So kung i-graph natin, ayan, kagaya nung nasa previous slide na graph, ganun din, kinukuha natin yung area na kulay blue. And para makuha yung area na yan, gagamit tayo ng integration of f of x dx, but hindi natin alam po hanggang saan yan. Kasi mula dito yan, sabihin natin mula dyan hanggang dun sa positive x-axis. Pero hanggang saan? O kaya sabi dito, indefinite integral, no specific values. Baga hindi defined kung hanggang saan yung values na sinusolve natin. Okay, kaya nga indefinite, hindi siya defined. Walang specific value. So ngayon papasok si definite integral. Okay? So ngayon papasok si A and B. Kumbaga, sila na yung magiging limits natin. Pag pumasok na si A and B, magiging define na po yung value na makukuha natin after integration. Pagdating kasi kay indefinite integral, after integration, hindi define. Kumbaga, may variables pa rin tayo sa magiging sagot natin. Unlike kay definite integral, once mag-undergo ng integration with the help of limits A to B, nagiging number na lang yung ating value na nakukuha o nagiging constant na lang. Okay? So, sa mga susunod na modules nyo, madi-discuss naman yung proper concept po ng areas na sinasabi ko kanina. So, integration is kinukuha lang natin yung sum ng mga strip dito sa loob ng blue na region na yan. Ano. Anyway, let's go back to the integral of f of x dx a to b. Ayan. So, definite integral has start and end values. Okay? So, doon sa graph natin, di ba nakita natin si A, yun yung start value, and then yung B is the end value. Or in other words, there is an interval from A to B. So, kung mapapansin nyo, may bracket po dyan. Ibig sabihin, si A and B is pasok as solution ng ating function. Anyway, we have here integral of f of x dx from A to B. Ganun siya binabasa. And sabi dito, A and B are the lower and upper limit respectively. Therefore, si A po is the lower limit and B is the upper limit. Para hindi kayo malito, kung sino yung nasa baba ng integral sign, siya si lower limit. And then yung upper limit is yung nasa taas ng integral sign. So yung values niyan dapat laging mas maliit si A kasi nga siya si lower limit. And then si B yung mas malaki natin kasi siya si upper limit. So, kagaya ng sabi natin kanina during the introduction, we have here rules ulit. Yung iba dito is na-encounter na natin from the previous module. And then may konting changes lang, may mga konting nadagdag. Pero ganun din naman talaga siya. So we have here, marami. I think 7 yata ang nasa module nyo. But kinuha ko lang yung most common and simple para mas maintindihan nyo ng mabuti. I suggest na basahin din yung module para magadagdag kaalaman na rin. Just in case na ma-encounter nyo siya in your future problems na isi-search or masasagutan. Anyway, we have here the first three. Meron pang next na dalawa later. We have the constant rule. So actually, this constant rule is almost the same po sa constant multiple rule ng indefinite integral. Okay? So we have integral of k wherein k is a constant. K times function of x or f of x dx. So nagkaroon na tayo ng limits a to b is equal to, gaya ng ginagawa natin during our discussion sa indefinite integral, pagdating si kay constant rule or kay constant multiple rule, inilalabas lang po natin siya sa integral sign. And then matitira si function of x or f of x dx sa loob ng integral sign. Okay? So, ganyan lang natin siya ina-analyze. For the reverse integral, sir, pwede po ba kasi magpapalit si upper and lower limit, si a and b? Pwede naman. Okay? Pwede naman. Walang problema. Kung mapapansin nyo, nagkapalit sila dito sa reverse integral. Kaya nga reverse nagkapalit. Pero hindi lang sila basta nagpalit. Kung napapansin nyo, si A napunta sa taas, which is originally nasa baba or yung lower limit.
Si B napunta sa baba, which is originally nasa upper limit ng ating given. So ngayon, nung nagpalit sila, nagkaroon ng negative sign. Okay, so later sa example natin, ipapakita po natin yung changes na yan. Okay? Third one, we have the adding integral. So we have the given integral. Ito po, integral of f of x dx from a to b is equal to, ayan, kung napapansin nyo, nahati siya sa dalawang term. Ito yung first term natin, and we have the second term. So may plus sign kasi nga adding integral. Kung mapapansin nyo sa first term natin, ang kanyang lower limit is yung original lower limit natin. And then yung upper limit ng ating second term na na-produce is the same with the upper limit ng ating original integral. But sir, ano po yung C? And then, bakit po dalawa? Magkapareha sila. Okay? So, ang nangyayari, hinati natin sa dalawang term yung ating original integral. And then yung upper limit ng ating first term is C. And then yung lower limit ng second term is C din. Okay? Sir, ano yung C? C po is a number, kagaya ni A and B. Wherein si C is nagfo-fall sa gitna ni A and B. Okay, malinaw po ba? So, for example, ang A natin is 1, and then si B is 4. Dapat ang C natin is pwedeng 2 and 3 lang. Okay? So, basta nasa gitna ni A and B. Sir, pwede po ba magkaiba si C na dalawa? Hindi, kaya nga C and C yan eh. Dapat magkamukha. Okay? So, mamaya sa example, ipapakita din natin itong um, kung paano siya gumagana. Ano? So, let's proceed to our example, simple examples. Okay. So, constant rule, ayan, yung 6 natin dito, we have the integral of 6x dx from 0 to 2. Okay? So, yung constant rule na k, yung k sa constant rule po is, ayun, yung 6. Ilalabas lang natin siya. Ayan. So, may iwan si x dx sa loob ng integral. So, ganun lang din kagaya nung nasa indefinite integral. Nagka-limits lang tayo dito sa, sa definite integral. Next, we have the reverse integral. Okay, we have the integral of z dz from limit 0 to 6 or from 0 to 6 is equal to, as you can see, nagkapalit po si 0 and 6 sa upper and lower limit. Yan, si 0 naging upper limit na, si 6 is naging lower limit. But take note, yun nga po, may negative na tayo. So, wag niyong kakalimutan yan when it comes to reverse integral dahil once makalimutan nyo to at pinagpalit nyo yung inyong limit, hindi na po parehas yung value nan pag walang negative. So, later, papakita natin yan. Okay? For the adding integral, we have the original integral natin na integral of v dv from 0 to 4. Yan. Is equal to, pinaghiwalay lang natin, ginawa nating dalawa. Hinati natin dyan. And then yung original limit is 0 to 4. And then ang c value natin in this case is 2. Sir, 2 lang ba po pwede? Pwede naman 3. Pwedeng 1. Most of the time, class, ang ating limit is whole number when it comes to integral calculus. May time lang na decimal yan, but most of the time, ang may encounter natin is positive, uh, positive. Whole number, I mean whole number. Ano, so, minimal lang yung may decimal. Kahit naman decimal yung maging limit nyo, when it comes to definite integral, wala namang kaso sa process yun. Yung value lang talaga yung nag. Okay? Next, we have the fourth and the fifth rule sa ating definite integral. We have the sum difference rule. Actually, class, the same lang to dun sa sum or difference rule pagdating sa indefinite integral. Pinaghiwalay lang natin yung dalawang function natin, which is yung f of x and then g of x. And yung limits natin, once pinaghiwalay yung dalawang function, is ganun pa rin, dapat pareha sila. Kumbaga, dinistribute natin si dx sa f of x saka sa g of x. Pwedeng ganun isipin nyo. And then, yung limits natin na a to b, dinistribute lang din natin sa dalawang function. So, ganun lang po siya na magiging dalawang integral tayo. Okay? We have the substitution rule. Ito ay the same lang nung formula natin from the previous discussion.
Same process pa rin wherein nagle-let you tayo. And kung natatandaan, paano ba tayo nagle-let you? Mini-make sure natin na yung derivative nung nilet you natin na function is the same with the function na matitira dun sa ating original integral. Okay, so later may example tayo para mas maintindihan nyo yung mga sinasabi ko. So for sum or difference rule, paano siya gumagana? No? Paano natin ginagamit? Yun nga, the same with the indefinite integral. We have the given integral of 6x squared plus 2x dx from 0 to 2. Okay, so you can see yung 6x squared, naging first term siya. Ito. Then yung limit po na given is ganun pa rin yung ginamit natin. Baka lang kasi malito kayo sa sum or difference rule saka doon sa ating integral. Magkaiba po yan. And then yung second term dito sa ating example na 2x dx, ganun pa rin yung ating limits. And then kung mapapansin nyo, ito ay addition. That's why plus yung nakalagay dito. Okay. After that, hindi pa yan yung final answer nyo. Pababayan, kukunin nyo yung integral nito. Okay? So later, tingnan natin yung process, paano nag-integrate kapag meron na tayong limits. Okay? So pag naging tatlo naman yung given natin dito sa ating integral of z squared plus z minus 2dz from 0 to 6. Magiging tatlong term lang po yan. And then class, baka lang kasi malito kayo, bakit naging negative yan? Naging negative yan kasi nga negative yung nandito natin. Ano? Kung plus yan, plus din po yan. Kung negative, negative. Kung itong plus z is negative, magiging minus z naman yung nandito. So as you can see, yung kanilang limit is kaparehas lang ng ating given integral. Okay. So for the last rule, doon na lang natin ipakita sa example kasi para mas maintindihan nyo kung paano siya ginagamit. So let's proceed to our example for you to be able to understand and grasp the concept ng ating definite integrals. Okay, so let's proceed to our example para mas maintindihan natin yung iba-ibang rules na pinresent natin kanina. So we have here the first three rules, the constant rule, reverse integral, and the adding integral. So we have here example, integral of 3v squared dv from limits 0 to 6 or from 2 to 6. Ano, yung limits natin is 2 and then 6. Okay, so let us first use the constant rule. Okay, so rewrite muna natin yung problem natin o yung given, which is integral of 3v squared dv from 2 to 6. Okay, so using the constant rule, ang una natin ginagawa is nilalabas natin si constant. Ano? Yan yung k kanina. No? Yung 3 is yung k. Lalabas natin, and then may iwan sa loob ng integral sign si v squared v dv. So, ngayon, yung 2 saka 6, kokopyahin lang natin yung limits. So, if you remember, yung v squared dv na yan, pwede na natin gamitan ng general power rule. Sir, paano ano gagawin natin sa 2 and 6? So, huwag nyo munang pansinin yan. I-rewrite nyo lang ng i-rewrite hanggang sa gagamitin na natin. Okay. Using general power rule, dito ko na lang itutuloy sa baba. O yung 3, sulat nyo muna. O, v squared dv. Pag ginamitan ng general power rule yan, yan ay magiging v raised to 2 plus 1 over 3. Ngayon, dito na magkakaroon ng iba sa solution natin. Ano? So originally, during our discussion sa ating indefinite integral, kasunod na niyan is plus c agad, hindi ba? But since wala na tayo sa indefinite integral, nasa definite integral na po tayo, therefore, hindi na plus c ang gagamitin natin. Sir, ano na pala? So, ito palitan ko muna yung nandito sa baba. Dito sa 3 para dito. Para uniform yung ating solution. 2 plus 1. Okay, going back sa sinasabi ko kanina, ayan. So, ito ay mapapalitan na ng parang bracket sign, ano. Minsan may encounter nyo parang straight line lang po siya. But the same lang yun, ano. Mas sanay lang ako sa bracket. Depende sa inyo kung saan kayo sanay. Anyway, i-rewrite nyo lang naman si lower limit na 2 and then si 6 dun sa ginawa kong bracket. O dun nga sa straight line. Okay? Sa ibang textbook kasi straight line yun eh. Anyway, wala naman masyadong kaso yun.
Simplify lang natin itong nakuhang value natin na yan. Yan ay magiging 3v cube over 3. O, write nyo lang yung limits na 2 to 6. As you can see, 3 is the same sa numerator and denominator. Cancel out. Simplify natin yung sagot natin. We have v cube from 2 to 6. Okay, so ito na yung bagong i-introduce natin na process sa ating solution. So ngayon, ang ating resulting function after the integration is the v cube. Ang gagawin natin is yung tinatawag nating the upper minus the lower limit. Paano po ba sir ginagawa yun? Well tayo. Yung upper limit natin is, ayan, yung 6 and 2, ipapalit po natin yan sa lahat ng variables dito sa ating resulting function after integration. Well, in this case, ang ating variable lang dito is v. Isang term lang naman po yan. Okay, proceed tayo. Yung 6 ipalit natin sa v. Okay? 6. So, huwag kalimutan yung cube. Okay na yan. Minus. Doon naman tayo sa 2. Yung 2 naman yung ipalit natin. Yan. Cube. Sir, po pwede po bang maunang ipalit yung 2? Nandito yung 2, dito yung 6. Hindi po. Magiging lower minus upper limit na po siya. Iba na yun. Okay? Why simplify your answer? 6 cube is 216 minus 2 cube is equal to 8. Okay, if isi-simplify natin, yan ay magiging 208. Okay. So, yan na yung final answer natin. If you remember na kanina natin minimension during our introduction, na lahat po ng nakuha natin na sagot pagdating sa indefinite integral is function, may variable, undefined. Well, in this case, sa definite integral, sabi natin kanina, whole number lagi or number, meaning walang kasamang variable. In this case, 208 yung ating sagot. So next, we have the reverse integral. Try natin, kapag in-apply ba natin yung iba-ibang rules na yan, pare-parehas bang 208 yung makukuha natin na sagot? Okay. So for the reverse integral, i-rewrite lang ulit natin yung ating given, 3b squared dv from 2 to 6. Di ba sabi sa reverse integral, yun nga, pagpapalitin natin yung upper and lower limit, well, in this case, yung 6 magiging lower na, and yun 2 magiging upper limit. Kopyahin nyo yung integrand na 3b squared dv. Oh, hindi lang ganun siya basta. Huwag nyo pong kakalimutan yung negative sign. Ayan. Okay? So ngayon, babalik tayo sa constant rule din ulit. Ano? So ilalabas natin si 3 na constant. Rewrite b squared dv from 6 to 2. Pero nawala si negative. Isama nyo si negative kaya na sabi natin kanina. Okay. So, ngayon, meron ulit tayo nasa loob yung v squared dv. Pwede ulit natin gamitan ng general power rule. Hindi ko na i-detail kasi same lang ng process yan from dito. Ayan, same lang yan. So, lagay na lang natin 3, negative 3, v cube over 3. Di ba? Ganyan lang siya. Tapos, 6 to 2. Cancel out. Magkakaroon ka ng negative v cube from 6 to 2. So ngayon, proceed tayo sa upper minus lower limit. In this case, 2 na yung upper limit natin and 6 ang ating lower limit. For upper limit, ayan, so negative sign po siya, no? So, negative, tapos 2 cube, okay? Minus negative. Dahil nga negative v cube yung ina-analyze natin. Negative 6 cube. Okay? Simplify po natin. Yung negative 2 cube is negative 8 minus negative 6 cube is negative 260. O meron kang minus sign, meron kang negative sign. Yan ay magiging positive. Therefore, negative 8 plus 216 is equal to positive 208. And by that, makikita natin na parehas pa rin yung ating sagot. Kahit na gumamit tayo ng constant rule lang dito sa umpisa, tapos sa pangalawa, nag-reverse integral pa tayo.
Actually, class, the same lang naman yung process natin dito sa babae dun sa naunang solution. So, talagang parehas lang po yan. Okay? Kaya lang, difference nga pala is, nagkaroon tayo ng switching ng limits. In short, parehas pa rin sila. And last, we have the adding integral. Tingnan natin kung magiging parehas pa rin yung sagot dito. Sa ating integral, i-rewrite ulit natin yung ating given. 2 to 6 yan. 3v squared tv is equal to, di ba pag sa ating integrals, gaya ng diniscuss natin kanina, ayan, hatiin natin siya sa dalawang term, yung limit. O, kopyahin muna natin yung original given, 3v squared tv. Kunin muna natin yung lower limit na galing sa original, which is 2, plus integral of 3v squared tv. Yung upper limit, the same sa ating original upper limit, which is 6. So, isip lang tayo ng any number between 2 and 6 na gagamitin natin as the value of C. Okay? So, in this case, pwede natin sabihin na, sige, 4 na lang. Basta dapat pareha sila at pasok sa A to B. So, proceed tayo. Equals. Dito muna tayo. Yan. Analyze natin yan. So, yung 3, constant po yan. Ilabas na natin agad. So, integral of v squared dv 2 to 4 plus. O yung 3 ilabas mo ulit. We have v squared dv. Yung limits natin is 4 to 6. Ayan. So, yung integral ng v squared dv is pares pa rin yan. Yan ay v cube over 3. So, 3 v cube over 3 plus, huwag nyo kakalimutan pala yung limit, sorry. Kaya ba yung limits niyan? Therefore, 3v cube over 3 is 2 to 4 plus, yan ay 3v cube over 3 from 4 to 6. Ayan. So, sir po, pwede ko po bang isolve separately to? Ayan. Pwede naman, tapos sa dulo mag-add ka na lang. So, para, kung yun yung um, dun ka comfortable mag-solve, okay lang. Parehas lang din naman yung dapat lalabas na sagot. Okay. So, cancel, 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 cancel is equal to b cube 2 to 4 plus b cube na 4 to 6. Okay. So, dito, we have 4 cube minus yung lower limit na 2. So, 2 cube plus. Itong plus na to yun ha. Kaya malilito. Itong buo na to is para po dito. Okay? So, iba pa yung para dito sa buo na to. Okay, plus. O, next term tayo. Yung b cube, upper limit niya is 6. Minus. Yung lower limit na 4. Cube ulit. Yung 4 cube natin is equal sa 64. So, 64 minus 8. Yung 2 cube is equal to 8. Plus, yung 6 cube is 216. Kanina pa natin siya nasa-solve. 216 minus yung 4 cube is yung 64. Okay. So, pag sinimplify natin yan, 64 minus 8 is 56 plus, o yung 216 minus 64 is equal to 152. Okay. So, 152 plus 56 is equal to 208. Which proves that kahit gamitan natin ng iba-ibang rule, yung ating given, pare-pares pa rin yung sagot na lalabas. Okay? So, sana na-gets yung ating example using different rules. So, sir, ano ba yung dapat namin gawin dyan? So, for me, personally, dito sa mas madali na lang, we find ways na mas simple at mas madali. Hindi siya time-consuming masyado. And obviously, ang hindi time-consuming sa ating solution is the constant rule. So direct na lang din, pwede ka naman, actually, yung adding sa reverse integral is, nag-constant rule ka pa rin naman. Dinagdag nyo mo lang yung umpisang steps. Okay? So I hope clear po ang ating discussion sa first three rules.
Okay, let's proceed to our next example. Simple pa lang to. So, sir, paano naman po kung parehas yung ating limit? Pwede po ba yan? So, let's see kung po pwede, kung may makukuha tayong value. So, later, sabihin natin if pwede or hindi after our solution. So, we have here integral of x cubed dx. So, as you can see, parehas yung ating variable. Therefore, pwede tayo mag-integrate. From limits 2 to 2. Okay. So, yan ay pwede na natin agad gamitan ng general power rule. As you can see, yan ay naka-form na na x raised to n dx, hindi ba? Wherein yung n is 3. Okay. Sige, yan ay magiging equal to x 3 plus 1 over 3 plus 1. O, sabi natin, hindi pwedeng magsama si plus c saka yung bracket natin. Natandaan nyo yun. Pag meron tayong limits, hindi natin pwede makita si plus c. Makikita lang natin si plus c kay kay indefinite integral do sa previous topic natin. And then makikita natin si bracket with the upper and lower limit kapag kay definite integral. Anyway, ituloy natin. Magkakaroon na siya ng bracket like na sinusulat natin which is 2 to 2. Yan. Simplify natin yung ating value. We have x raised to 4 over 4 from 2 to 2. Okay. So we have here x raised to 4 over 4 from 2 to 2. Okay. So let's proceed to our upper minus lower limit. We have equals to, dun tayo sa upper limit. Yung x natin, papalitan natin ng 2. So 2 raised to 4 over 4 minus yung lower limit natin which is the same, 2 din over 4. So as you can see, hindi nyo na kailangan yung i-simplify. And malinaw na yung first term na to saka ito is parehas lang. And pag pinagmaminus natin yung dalawang value, automatically equal siya sa 0. So therefore, may value pa rin tayo, kaya lang 0 nga lang. So we could conclude, we could safely say na kapag equal ang ating upper and lower limit, ang ating sagot lagi is 0. Ang tawag po dyan is 0 length interval. Actually, class, ito ay kasama sa basic rule or property ng definite integral. Nasa module niyo po ito. Dito ko lang siya sinama sa example. Baga parang pang-anim siya sa basic rules na diniscuss ko kanina. Anyway, ayun lang naman. Pinakita ko lang naman para makita nyo na kapag equal yung ating limits or interval, upper and lower, 0 agad yung sagot. Para hindi na kayo magsasolve agad. O hindi na kayo magsasolve pa ng ating problem. Lalo kapag sa exam. So let's proceed to our next example. Okay, so we have here another example. We have here integral of 10 plus 4x minus 3x cubed dx from limit 2 to 4. So as you can see here, yung ating given function is 3 terms or parang trinomial. Okay? So, kukunin natin yung integral, ay yung value niya with the limits 2 to 4. Okay. So, by some difference rule, so apply natin tong rule na to. No? So, applicable naman siya since we have 3 terms. So, ang gagawin natin dyan, based sa ating discussion kanina, is paghihiwa-hiwalayin lang natin silang tatlo. Of course, with the same limits kada isa sa kanila. So, para magawa yon so, write lang natin. So, integral of, dun muna sa 10 sa first term. Then, 10 dx from 2 to 4. Okay, so plus ito. So, yan ay plus din. So, integral of, dun naman tayo sa 4x. So, 4x dx from limits 2 to 4. So as you can see, ito ay negative. That's why minus ang gagamitin natin. So integral of 3x cubed dx from 2 to 4. Okay. So ngayon, pwede na tayo mag-constant rule dito sa ating first integral or first term. Ano? So 10 dx. So ilalabas natin si 10. And then, integral of dx, kasi dx na yung matitira dito sa integral sign, yan ay magiging x lang. Kagaya na sabi natin, ilabas si 10, ilabas si constant, kopyahin si variable.
Okay. So, yung limit natin is 2 to 4. Plus, dito naman sa next term natin, yan ay constant multiple rule. Labas natin si 4. And then, iwanan natin sa x dx from limits 2 to 4. Ayan. Minus, yung 3 ilabas natin. Yan ay constant multiple rule pa rin. X cube may iwan sa loob. Dx from 2 to 4. Ayan. So, hindi pa natin nilalagyan ng bracket dito kasi nga may integral sign pa po tayo. Hindi sila pwedeng sabay na lumitaw. Parang C, saka integral sign, bawal sabay lumitaw. Okay? Anyway, let's proceed to our integration ulit. Kahit ay wag muna tayo mag upper limit minus lower limit. Mamaya na pagsabay-sabay sila. So 10x 2 to 4 plus 4 mag-general power rule na tayo. Mag-power rule na tayo, sorry. Power rule. So kanina pa tayo sa discussion na general power rule. So power rule lang yun class ha. Kasi general power rule is nagle-let you pala tayo. Sorry. So same approach lang din naman siya, same formula. So parang ganun na din siya. But anyway, power rule lang ano. So x raised to 1 plus 1 is 2 over 2 minus yung 3 na constant. Tapos yung x cube magiging x raised to 4 dahil nga 3 plus 1. And then magiging 4 din yung ating denominator. So dito po ay ilalagay natin si 2 to 4. Parang yung bracket sa una. And then dito po ay 2 to 4 din. Okay? Simplify lang natin, ayusin natin yung nakasulat. So, since pare-pares lang yung ating limits na 2 to 4, pwede naman ito, di na natin isulat. Sa dulo na lang para malinis yung ating computation. 10x plus, so 4 over 2 is 2, x squared minus 3 over 4, x to the fourth. 3 over 4, x to the fourth. Tapos yung limits natin na 2 to 4. Pwede naman yan. Pwede natin gawin yan once magkakamukha yung ating limits kada term. Pero doon sa previous example, magkaiba kasi kaya hindi natin pinag-iisa yung pagsulat. Okay? Okay, tuloy natin for upper minus lower limit. For upper limit, we have 10. O yung upper limit na 4, ipalit sa x. Plus 2 o 4 raised to 2. Minus yung 3/4 natin, ipalit yung 4 sa x raised to 4. Yan po ay para sa upper limit. Proceed tayo sa ating lower limit. Yung 2 ipalit sa x value, magiging 10 times 2 plus 2, magiging 2 raised to 2 minus 3/4 or 3 over 4 times 2 raised to 4. Ayan po. Upper limit and then lower limit. Simplify natin. 10 times 4 is 40 plus 2 times 4 squared is 32. Kasi 16 times 2 is 32. Minus 3/4 times 4 raised to 4. Or parang magiging 3 times 4 cubed na lang siya. Kasi makakancel yung isang 4 sa numerator sa denominator. In short, yan ay 3. Yan ay 192 minus. So, yung mga grouping symbol, wag pong kakalimutan para hindi mamali yung sagot. 10 times 2 is 20 plus 2 times 2 squared is 8 minus 3/4 times 16 kasi nga 2 raised to 4. Yan po ay 12. Okay? Simplify lang natin. 40 plus 32 minus 192 is equal to negative 120 o minus yung grouping symbol natin, huwag kakalimutan. So 20 plus 8 minus 12 is equal to 16. So yan ay magiging negative 120 minus 16. Yan po ay equal sa negative 136. Therefore, ito po yung ating final answer sa ating given problem. Okay, so we have another example para mas maintindihan natin yung ibang concept dito sa ating uh,
definite integral. Okay, so we have here example number 4 ata ito. So we have integral of quantity t cubed minus 9t dt from -1 to 1. So as you can see, pwede din maging negative yung ating limit. So pwedeng -4, so -100, pwede, depende sa problem. So kanina kasi yung mga problems natin is puro positive yung limit. Why not try yung negative limit? So dito, meron tayong two different approach. So I think hindi lang naman to siguro kung may mahanap pa kayong ibang solution. Pero during our discussion ngayon, two solution po ang ipe-present natin para may option pa rin kayo. So dito, using the sum or difference rule. Okay? So using sum or difference rule. So ganun ulit, as you can see, pwede naman natin paghiwalayin si t cube and -90 o yung -90. So gawin natin yun. Yung first term natin is magiging t cube dt. So huwag kakalimutan yung limit na -1 to +1. Minus kasi, ay negative kasi -90. So integral of 9t dt from -1 to +1. Okay? So, dito sa first term, pwede na tayo mag-proceed sa power rule. Okay? So, t raised to 3, plus 1 lang siya, magiging t raised to 4 over 4 din sa ating denominator. So, the limit is parehas lang naman sa una and pangalawa. So, sa dulo na lang po natin isulat. Ano? So, minus, yung 9, ilabas na natin since constant po siya. And then, proceed tayo sa power rule. So, matitirang t dt. So, shortcut ko na lang because I'm sure nasusundan niyo naman na siya sa previous steps natin. Kung hindi pa, pwede kayong isa-isahin. Okay? Anyway, let's proceed. Yung t, dt, pag in-integrate natin, yan ay t squared over 2 from -1 to +1. Okay, let's proceed to our upper minus lower limit. Ayan. So, yung upper limit natin, yung t raised to 4 is papalitan muna natin ng +1 raised to 4 over 4 minus 9, 1 squared over 2. Ayan yung upper limit minus t. Ayan yung upper limit and then minus the lower limit which is -1. So ito po ay magiging -1 raised to 4 over 4 minus 9 times -1 raised to 2 or -1 squared over 2. So simplify natin, we have here 1/4 minus 9 over 2. Grouping symbol, huwag kakalimutan. Minus -1 raised to 4 since even number ang ating exponent, yan ay magiging positive agad. So ito ay 1/4. Minus, yan ulit, even number ang exponent, kaya magiging 9 over 2 po ito. So simplify natin yung ating sagot. We have 1/4 minus 9 over 2. Yung negative sign na to, pwede natin i-distribute dito, saka dito. Pwede naman. Para mawala na yung grouping symbol natin. So, re-rewrite ko lang po itong nauna. Minus 9 over 2 minus 1/4 plus 9 over 2. So, as you can see po, ito ay positive 1/4, ito ay negative 1/4. So, pwede na natin silang i-cancel out. Same with 9 over 2 na negative and then positive. So, kung ganun pala, ang sagot natin is 0 po. So, yan yung isang approach using the sum or difference rule. Sir, ano po yung isang approach? So, let's try using the substitution rule. Wherein nagre-let you tayo. Okay. So, same given, same problem. Try natin gamitan ng substitution rule or gaya na sabi natin from previous discussion, ito ay use substitution din or the reverse chain rule depende sa tawag. Pare-pares lang naman po yun. Alam natin, pagdating sa substitution rule, nagle-let you po tayo. So, in this case, try natin mag-let you. Reminder lang class, once na may grouping simple na ganito po, parenthesis, meaning, iisa lang yan. Okay? So, hindi siya dalawang function. Isang function lang po yan. Kasi baka maisip nyo, mag-let you, paghiwalay nyo yan. So, try natin mag-let you, i-let you natin si
t cube minus 9t. So, gaya ng ginagawa natin, kukunin natin si derivative ni u, which is magiging 3t squared minus 9t dt. So, as you can see, pag nilet u po natin ito na lang ang matitira, yung dt. But in this case, kung mapapansin nyo, itong nakuha nating derivative nung nilet u natin is hindi kamukha ni dt. So, therefore, mali po yung ating inilet u. Sir, paano po kaya yung gagawin natin? So, ang gagawin natin class is magle-let you ulit tayo ng panibago. Okay. So, sir, ano na yung ile-let you natin? Si dt po ba? So, hindi natin pwedeng i-let you si dt. So, in these cases, sa mga ganitong case, ang pwede natin gawin is i-manipulate yung ating given. Meaning, isosolve natin siya algebraically. Ano? So, pwedeng mangyari dyan, isulat muna natin yung ating integrand na function which is negative, ay negative. Yung t cube minus 9t, pwede kasi natin yan class i-rewrite by factoring yung common factor sa kanila, which is yung variable t. Okay? Ilabas natin yung t dito sa dalawang term natin. We have t squared na lang, ano? Kasi inalis natin yung isang t. Minus yung 9, yung 90 magiging 9 na lang. Okay? So, ganyan na po siya. Ngayon, pwede natin i-rewrite yung ating given into t, t squared minus 9 dt. Okay? Huwag kalimutan yung ating limit. O sir, paano na gagawin natin dyan? O ngayon, try natin mag-let u. O yung u natin is equal sa, pipili na lang tayo sa dalawang function. Itong t o yung t squared minus 9. So, ang rule natin sa pag-let u, dapat yung derivative niya equal to sa matitira. So, by common sense, pag in-integrate pag differentiate natin si t, hindi naman t squared yung lalabas, di ba? Hindi naman t squared minus 9. So, pwede natin gawin, i-let u na natin agad si t squared minus 9. O, kunin natin yung derivative ni u, magiging 2t dt. Okay. So, di ba ang natira na lang is yung t dt? Eh, di ba ito po yun? Eh, may 2 pa. So, paano gagawin natin para maging equal? O, ngayon, divide natin both sides sa 2. So, magiging du over 2 is equal to t dt. Cancel na po kasi yan. O, si t dt, parehas na po dito, hindi ba? O, therefore, pwede na natin siyang i-substitute. O, i-rewrite ko lang yung ating solution. So, t squared minus 9. O, ito yung t, nilipat ko lang. Itinabi ko sa dt para mas makita natin. Ano? So, itong t dt, pwede mo nang palitan yan na du over 2. Tapos yung t squared minus 9, pwede mo nang palitan ng u para uniform yung ating variables. So, yung t dt yan ay du over 2. Okay? So, negative 1 to 1. So, yung 2 sa baba, yan ay 1/2 din. Ano? So, pwede mo ilabas kasi constant na yan. So, 1/2, tapos may iwan sa loob yung u du from negative 1 to 1. O equals. Since yung u du, pwede na tayo ano na dyan, power rule. So, 1/2, o u raised to 2 over 2 from negative 1 to 1. Okay? So, rewrite lang natin 1/4 u squared from negative 1 to 1. Sir, pwede na ba tayo mag-proceed ng upper minus lower limit yan? Hindi pa po. Dapat ibalik natin sa original variable itong u, which is t. O, dito ko na lang lalagay sa taas. So, yung 1/4, tatabi na natin yung value ng u, which is t squared minus 9. Tapos, t squared. Tapos, rewrite lang natin yung negative 1 to 1. Class common mistake ng students pag nag-aapor-apot, yung 1 ipinapalit agad sa u. Mali po yan. Ano? Ibabalik pa natin sa in terms of original variable bago tayo mag-upper minus lower limit. Well, anyway, ito na tayo. Limits na tayo. So, dun muna tayo sa upper. We have 1/4 times. Yung t squared natin is magiging positive 1 po yan.
squared. Okay? Minus 9. Constant lang yan. O, huwag kakalimutan yung squared sa taas. Minus, o for lower limit naman po tayo, we have 1/4 times negative 1 squared minus 9. O, yung squared na isa pa. Simplify natin, we have 1/4 times 1 lang to, minus 9 which is negative 8. Tapos may squared pa, yan ay 64. Okay? Minus ay 1/4 ulit. So negative 1 raised to 2 is positive 1. Minus 8 ay minus 9 magiging negative 8. So negative 8 na tong kabuuan na to, tas may squared yan ay positive 64 din po. Ano? As you can see, equal yung value natin. Therefore, pag pinag-minus the same value, yan ay equal lang sa 0. Therefore, parehas lang yung sagot natin kanina using the sum and difference or sum or difference rule pag nag-substitute rule, substitution rule po tayo. Okay? So, sana clear yung ating example using the substitution rule at the same time, si sum or difference rule. Okay, we have here another example. We have here an integral of quantity v squared plus 2v raised to 8 times quantity v plus 1 dv from negative 1 to positive 1. So as you can see, lahat ng ating variable is uniform, which is naka-v po lahat. Ano? So therefore, pwede tayo mag-integrate na agad. So, ah sa una, ang iisipin agad natin is i-expand natin tong v squared plus 2v tapos naka-raise sa 8 tapos i-multiply pa natin kay v plus 1 which is very time consuming po. Ano? So, ang pinaka ginagawa talaga nga natin dito is nagsa-substitution rule wherein nagle-let you tayo. In that way, mas simplified yung ating solution, mas mabilis, and simplified yung ating sagot, which is yun yung pinaka-advice na final answers. Anyway, magle-let you po tayo, no? So, ang ile-let you natin dito is yung may exponent. Most of the time, yung may exponent ang inilelet you natin, ano? So, but be mindful pa rin, sundin pa rin natin yung thinking na pag nag-let you, dapat parehas yung derivative niya dun sa natira na function sa ating integrand. Well, in this case, ang gawin nating let you is yung v squared plus 2v. Okay. Kunin natin yung derivative ng ating u, which is 2v plus 2 dv. So as you can see, ang natira po kasi sa ating integrand is v plus 1 dv. Kaya ang nakuha nating derivative ng ating u is 2v plus 2 dv. Hindi siya kamukha dun sa may natira. Okay? Pero what if gawin natin to? Yung 2 i-factor out natin, magkakaroon na tayo ng 2 times quantity v plus 1 dv. Kamukha na ba? Not exactly, but almost. Ano? So, para mas maging kamukha po, gawin natin, i-divide natin both sides ito sa 2. Cancel out. We will have du over 2 is equal to v plus 1 dv. Huwag kalimutan yung grouping C. Now, parehas na po yung ating values. Okay? So, rewrite lang natin yung ating solution in terms of u. So, we have integral. Yung v squared plus 2v, palitan na po natin ng u raised to 8. And then yung v plus 1, dv is palitan natin ng du over 2. Yan po. Limits negative 1 to positive 1. So yung u, pwede na tayo mag-power rule. Pero may 1/2 tayong nakatago dyan na constant. Ilabas na po natin. And then saka tayo mag-power rule. So u raised to 9 kasi 8 plus 1. And then over 19 siya. Negative 1 to positive 1. Simplify natin, magkakaroon tayo ng 1 over 18. O, ibalik natin sa in terms of v yung ating u. Yan po ay magiging v squared plus 2v raised to 9. Yung 9 nawala na kasi nga 2 times 9 na po yan. Okay, rewrite lang natin yung limits natin, negative 1 to positive 1. Okay? So, pwede na nating gawin yung upper minus lower limit. Okay? Doon muna tayo sa upper limit. So, yung v squared palitan natin ng 1 squared plus yung 2 times 1. O, huwag kakalimutan yung raised to 9 niya over
18. Plus, ipinasok ko lang dito yung ano yung b squared plus 2b. Baka malito kayo. Kaya naging nawala yung 1. Yan po yung sa ating upper limit. So class, mag-ingat lang sa grouping symbol. Huwag kayong malilito. Dahil pag namali kayo ng isang parenthesis, iba na po yung magiging sagot nyo. Okay? For the lower limit, yung v natin, palitan natin ng negative 1. Tapos may squared po yan. Okay? Plus 2 times negative 1 over 18 raised to 9. Yan. So, simplify yun natin yung sagot. Ito, may kulang tayo sa parenthesis dyan. So, ito, nasa loob muna tayo. 1 squared is equal to 1 plus 2 times 1 is 3. So, yan ay 3 raised to 9 over 18 minus negative 1 squared is positive 1. And then, 2 times negative 1 is negative 2. Tapos, sulat muna natin para hindi tayo malito. Ito kasi is positive 1 na. So, positive 1. Kasi ito, negative 2. So, negative 1 na lang yan. Negative 1 raised to 9 over 18. O, simplify lang natin. So, i-verify nyo na lang class. Isa-isahin nyo na lang. Ano? So, negative 1 yung sagot na lalabas po sa second term natin. Anyway, ito, yung 3 raised to 9 is equal to 19683 or 19,683 over 18 minus yung negative 1 raised to 9 is still negative 1 over 18 is equal to 1968. Oh, since ito ay negative and then may minus sign tayo, yan ay magiging plus 1. Therefore, ito ay 19684 over 18. If we will simplify yung nakuha natin na sagot na yan, yan po ay magiging equal sa 9842 over 9. So, sir, yan na po ba yung final answer? Yes po, ito na po ang ating final answer. Hindi na natin siya i-decimal form kasi medyo mahaba-haba siya, no? Though, mas maganda kasi tingnan pag naka-fraction form pag mga ganito. Mas exact, mas accurate po yung sagot natin. Sakto siya kung magana. So I think that's all for our discussion here in definite integral. If you have questions, feel free to drop your concerns and clarification sa ating group chat para ma-address agad para hindi na kayo nalilito in the next module. Okay? So thank you for watching and thank you for listening to our module video today. Goodbye.